Gano'ng katagal na kayong kasal? Kinasal po kami noong 2014. Dalawa po yung anak namin. Ilang taon na yung panganay? Yung panganay po namin is mag-16 na po. 16 na. Yes po, Tapos itong bunso, 9 years old. kailan kayo naghiwalay? Naghiwalay Sabihin po natin. kami noong 2019. Okay. But, So 2019 is 7 years ago. yes ma'am. Ibig sabihin, halos 1 year old pa lang, magto 2 years old pa lang ang bunso. Magto 2 years old pa lang po. Nung maghiwalay po kami, hiningian ko po ng sustento dahil simula pa lang po, pagkapanganak ko po kay Amber, ako na rin po lahat yung gumastos, even yung hospital po. Kasi Sarili mo na. Opo, kasi that time po medyo maayos po yung trabaho ko, sa sales po ako. So hindi ko na po siya, kahit po stable job siya, hindi ko po siya inoobliga na magbigay dahil Pero teacher kayo ngayon. actually po, teacher ako pero hindi po ako permanent. Okay. Pero let passer ka. Yes, ma'am. Magantay Board ka lang passer ng po ako. Board passer ka. So, ang hinihintay nito ay yung tinatawag natin na plantilla position. Yes, Pero pwede ka exactly, mag-apply para local school board ka muna na sweldo. Opo, Merong ma'am. ganyan eh. Opo. Hindi, ang maganda kasi nito, ang ini-establish ko lang dito, Shari, is that a woman, regardless of whether meron siyang kinakasama o hindi, may asawa na nagsusustento, ay kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Yes, ma'am. And as of now po, ma'am, sa school din po ako nag-work ngayon, Private school. contract of service po. Sa public school Public din school. po. Yan na yung mga Admin next steps support na yan. po ako. Okay lang yan. Opo. Pero ito naman, Shari, kasi hindi naman pwede na hindi natin iobliga Opo. ang isang ama doon sa responsibilidad niya. 'Di ba? Kahit papano, dapat, kumbaga i-push natin na panindigan nila yung responsibilidad nila. Actually, ma'am, yung panganay ko po ay kinuha niya. Pero ang nagsusuporta po talaga doon is yung nanay niya. Yung mother-in-law ko po talaga kasi ay close doon sa bata kahit noon pa. So, mas pinili po ng anak ko nung 11 years old siya na Na doon na po lumaki doon. siya. Opo. So, pag yung binabalik ko po sa kanya yung pinirmahan niya na sustento niya kay Amber, ang sinasabi niya po ay nasa kanya si TJ, yung panganay. Pero ang sabi ko po sa kanya, hindi naman ganyan yung pinag-usapan natin sa agreement natin. Oo, tsaka hindi naman So, pinaghahatian ng mga bata, di ba? Yun po, ma'am. And hindi ko po alam kung bakit natitiis niya na ganun while yung anak niya po doon sa kumari namin kay Roslyn Castillo ay pagusto po, nakasasakyan pa. Tapos nung dati po kasi kahit papaano may sinusweldo naman ako sa school pero hindi talaga sapat. Tapos pinapahiram ko po si Amber kahit wala po silang sustento. Kahit wala po siyang sustento, pinapahiram ko po Pero si sandali Amber. lang, kayo ba ay meron ba kayong legal separation? Wala po. Annulled na Wala ba kayo? po. Okay, bakit hindi na lang muna yun ang asikasuhin rin natin, di ba? Yun din po, ma'am, ang kaya nga po nung tumawag po ako kay Ma'am Angie, isa po yun sa bagay na sabi ko na baka po pwede naman kasi sobrang immoral na nila na dun pa sila sa bahay namin nakatira. Bahay po na may pera po ako sa pagpapagawa ng bahay na yun. So, ang ibig mo sabihin, itong, by the way, isang jail officer, ha? Opo. So, public, ano ito, Yes, ha? opo. Public servant Violator. ito, ha? Okay. Nung naghiwalay kayo, kinuha niya yung panganay na anak. Opo, na nasa akin po, kinuha niya po. Okay. Pero pumayag ka? Okay. Pumayag po ako dahil gusto rin po ng bata. Okay. Lalaki itong... Lalaki po. Okay. Pero itong bunso, babae. Babae po, kaya hindi ko po binigay dahil ma'am, sa totoo lang, yung pamilya po nila, uncle niya po mismo ay may background po ng hindi maganda sa Sige, DSWD. wag na lang muna natin Yes, ma'am. ungkatin yun. Pero, mas nakakabahala na hindi nagsustento ng 8 taon. Opo. Ano ba ang dahilan ng paghihiwalay? Ang paghiwalay po namin talaga, ma'am, ako po talaga yung umalis na ng bahay. Umalis ka. Umalis na ako, ma'am, dahil hindi simula po lang po magsama kami. Even yung kay TJ pa lang, may mga anak na po siya sa labas. Na babaero po talaga, na sinasaktan pa po ako at kaya ko pong patunayan yan dahil may mga medical legals po ako. Kasi isang jail officer ang ama ng bata. Opo. At ang alam ko, pagka public servant ka, you're a civil servant, may mga obligasyon ka na dapat ibigay sa pamilya mo. At pwedeng i-arrange administratively, okay, na ang a portion of the salary will go to the child.
Pero ako, ang masasuggest ko rin, Shari, is ayusin mo na kung hiwalay para makapagsimula ka na rin ng sarili mong buhay na maayos. Kung gusto mo silang kasuhan, that's a different story. Mas mas malalim yun. Pero siguro, ang dapat muna ay bigyan natin ng pagkakataon rin yung bata, na makilala yung tatay niya at yung responsibilidad ng tatay ay buuin niya. Itama niya. Sir, tanungin lang po namin, ano po ba ang pwedeng maitulong? Ano po ang magiging proseso in case of child support po na hahabulin sa isa po sa ating mga jail officers? Unang-una po, may proseso po yan at may mga experience na rin po naman tayo dyan na tinutulungan natin. Okay. Sumusunod din ho kasi lahat ng jail officers natin sa policy natin on administrative disciplinary machinery. Yun. Ngayon po, kung may mga ganyan pong pagkakataon, meron naman hong nangyayari sa iba na tinatawag na Class E deduction. Okay. O yung a portion of their salary, yung salary po nila ay, a portion po doon ay binibigay doon sa kung sino po yung asawa o talagang beneficiary o dependent. Okay. Sir, Kailangan lang po dumaan sa proseso ito, papatawag po kahit po via Zoom or online or po pwede pong punta dito sa opisina para matulungan po namin doon sa aming investigation office at may mediation pa ang nangyayari, pinagkakasundo o pinag-uusap po muna. Okay. Ano ang willing amount to support salad. Okay. So ibig sabihin, sir, hindi kailangan na sa korte ang actual na order, but administratively pwedeng diretso na po dyan sa inyo, sa Bureau of Jail Management. Yes, pwede na pong dumiretso po dito sa amin. Pwede naman po makipag-ugnayan na lang po sa aming opisina. Ako po mismo ang personal na tutulong. Ayun. At isasamahan ko po. At kung mahihirapan naman pong pumunta kung malayo ho yung magrereklamo, pwede naman hong i-schedule ng online po para i-arrange ko na lang po sa ating mga investigador at yung magpa-facilitate ng ganyang klaseng proseso. Okay. So ang ibig sabihin po nito, ipapahanda ko po kay ma'am yung marriage certificate nila. I'm assuming na ito yung mga documents na kakailanganin. Marriage certificate, tapos birth certificate ng mga bata. Tama po. Oo. Opo. At kung ano pa mong kailangan na ipakita para pagpunta ho, kumbaga, kompleto na rin po para sa ating mga mag-iimbestiga at pag-mediate po ng ganyang kaso. Okay. Para lang po sa kaalaman din ng lahat ng ating mga netizens, sinusubukan po natin at sinubukan nating kausapin si Sir Jail Officer 3 Jorge Bernard Capasillo, ang ama ng mga bata, ang asawa mo, Pero ayaw niya pong sumagot on air at ang sabi niya ay sasagot na lang daw siya sa korte. So I am assuming na itong administrative case na ito will be the best venue. Sa akin naman po talaga, pumunta ako dito hindi para guluhin siya. Kaya lang po ako pumunta dahil bumalik na po ako sa PAO kung saan kami nagkaroon ng agreement. Kaya lang sinabihan na po siya ng lawyer. Ang sabi po ng lawyer sa akin, Madam, sabi niya po, magsusustento na raw siya pero padalawang buwan na po ulit, wala pa rin po. Simula pa po nung magi 8 years na po. So, ako naman ayoko na pong makigulo sa kanila dahil may sakit po ako. Okay. So, sana maawa siya sa anak niya kasi yung anak niya po doon sa kabit niya ay pagustong-pagusto. Yung ako po awang-awa ako kay Amber kasi hindi ko naman siya pinapabayaan, hindi naman siya nagugutom pero umiiyak siya sa akin, sabi niya, Mami, bakit ganun? Bakit si Daddy, si Sally, pinasyal niya raw, parang iniinggit niya pa ako, Mami. May ganito si Sally tapos ako wala. Sobrang sakit po niya sa akin. Mahirap talaga yan, Sharia, Lalo na ngayon kasi napaka-active sa social media ng ating mga kabataan at hindi na talaga natin maiaalis na maaari silang makakuha ng impormasyon na hindi muna dapat na pinoproseso sa mura nilang edad. Nagpapasalamat tayo kay Superintendent J. Rex Bustonera dahil napaliwanag naman niya sa atin na ma'am, meron namang merong administrative na proseso kung saan pwedeng diretsyo, lalo na may bata. At bukod pa doon, ma'am, hindi ko naman po pinagdamot yung anak ko kahit kailan, kahit yung mga taon po na hindi siya nagsustento. Yung anak ko po, pinaramdam ko sa kanya na may tatay siya kasi sobrang namimiss niya lagi yung daddy niya. Hindi ko po yan pinagdadamot, sa katunayan nga po, kahit bawal yan siya lumapit sa amin kasi nga dati pinailan ko siya yung
sinasaktan niya ako. Nakakapunta siya sa bahay, kinukuha niya yung bata. So may Pero barangay protection order or Noon temporary Opo. protection noon order. noon po, ma'am. Pero hindi ko alam bakit ganun siya katigas na kahit birthday ng bata, hindi niya man lang magawa yung anak niya doon. Ma'am Clavel, yung bang panganay mo at ang bunso mo ay nagkakaroon naman ng panahon na magkita? Palagi po. Palagi naman. Opo. Okay, so turing pa rin nila na magkapatid. Opo. Okay. Yung panganay ko po, natutulog naman doon sa amin lagi. Okay. Kaya So lang, umuwi rin sa'yo at hindi nasisira yung kanilang pagiging Hindi po. magkakapatid. hindi po. Okay. Shari, ito, pagpapatunay ito, no, na kung may pagkukulang man ang mga magulang, hindi dapat na masira yung pagiging magkapatid. Ha? Yun ang tatandaan natin. Sige, off-air, i-coordinate na natin at nagbigay naman na ng salita rin ang ating superintendent, si Sir J. Rex Bustonera, ang spokesperson ng Bureau of Jail Management, na doon na mismo sa tanggapan niya, ipoproseso ito. For administrative case. attorney. Administrative. So, dalawa po yan, ma'am. Criminal and administrative case. attorney. Yes. So, ito, meron naman pala na silang sa PAO, no? Tingnan na lang natin off-air kung ano ang magiging next step doon. Kung hindi naman pala nagbigay ng sustento. Kumbaga, hindi natugunan yung pinagkasunduan. Okay? Opo. Naging strong kayo, ma'am, para dun sa mga bata. Opo. Lalo Sige na sa po. bunso. Yes. Opo. Okay. Salamat po, ma'am. At sasamahan naman po namin kayo na makapaghain po ng kaso. Gayon din po sa tanggapan po ni Jail Superintendent J. Rex Bustonera po. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Maraming salamat ulit kay Superintendent Bustonera, ang spokesperson ng Bureau of Jail Management. Maraming salamat. Salamat po at magandang hapon po.